Noli Me Tangere, Kabanata 53. Magandang buhay, maligayang panonood dito sa Signaturang Filipino YouTube channel. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang Kabanata 53 ng nobelang Noli Me Tangere. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-subscribe ang Signaturang Filipino YouTube channel at pindutin ang notification bell button nang sa ganon ay updated kayo sa mga bagong aralin na aking i-upload 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. At sa videong ito ay babahagi ko ang mga sumusunod na kaalaman. Una, ang mga talasalitaan. Ito ang mga piling salita at kahulugan at halimbawang pangungusap na matatagpuan sa pangyayari ng kabanata. Pangalawa, ang mga tauhan, mga pangunahing tauhan sa nobela at ang papel na ginampanan nila sa kabanata. Pangatlo, ang mahalagang pangyayari, ang wastong pagkasunod-sunod ng mga mahalagang pangyayari sa kabanata. Ito na mismo ang buod ng kabanata. Pang-apat, ang mga isyong nangingibabaw, ang paglalahad ng isyo na nangingibabaw sa kabanata at ang implikasyon nito. Pang-lima, ang mga gabay na tanong, ang mga sagot sa gabay na tanong upang higit na maunawaan ang nilalaman ng kabanata. At ngayon ay puntahan natin ang mga talasalitaan. Unang salita, kapatiran, ibig sabihin tagasunod o pangkat. Halimbawa, nang gabing iyon ay may nakita umanong mga anino at ilaw ang mga kapatiran ni San Francisco. Pangalawa, binhi, ibig sabihin butil ng isang halaman. Halimbawa, ayon kay Don Filipo, ang bagong binhi ay maliit pa. Pangatlo, tumatahak, ibig sabihin lumalandas o bumabagtas. Halimbawang pangungusap. Ayon kay Pilosopo Tasio, ang mga kabataan ay tumatahak ng may kakaibang layunin. Pang-apat, nagkanulo, ibig sabihin mandaya o nangdaya. Halimbawang pangungusap. Ayon kay Don Filipo, kung sana hindi nagkanulo ang Kapitan General sapagkat wala umanong pahintulot ang kanyang pagiging pinuno. At ang panghuling salita, mapulawi, ibig sabihin mawala o mapawi. Halimbawang pangungusap. Ayon kay Pilosopong Tasio, walang gamot ang mapulawi sa kanyang karamdaman, mamamatay siyang malungkot. Mga pangunahing tauhan. Una ay si Pilosopo Tasio, ang may sakit at tinalaw ni Don Filipo sa kanyang tahanan. At si Don Filipo, ang kausap ni Pilosopong Tasio. Mga nabanggit na tauhan sa kabanata, Crisostomo Ibarra, Kapitan General at sa Hermana Cepa. Buod ng Kabanata 53, ang pamagat, ang mabuting araw. Mahalagang pangyayari. Kinabukasan ay kumalat ang balitang maraming ilaw ang nakita sa libingan na nakaraang gabi. Inulat pati ang hugis at kulay ng mga kandilang nakita. Marami rin ang nagsasabing nakarinig sila ng mga panaghoy at paghikbi. Pangalawa, nang umagang yaon, ang kura ay nagsermong muli tungkol sa purgatorio, samantalang sa mga oras ding yun ay nag-uusap si Don Filipo na dumalaw kay Pilosopong Tasio na wari may malubhang sakit at nanghihina. Ibinalita ni Don Filipo kay Pilosopong Tasio ang kanyang pagbibitiw sa tungkulin na hindi naman ikinatuwa ng matanda dahil higit umanong kailangan ang kanyang tungkulin sa panahon ngayon. Binanggit ni Don Filipo na tila walang saysay ang kanyang tungkulin dahil kinabukasan ay nakalaya ang 2 gwardiya sibil na kanyang ipinakulong. Ang tugon ni Pilosopo Tasio, nag-iisa nga kayo subalit higit na mas marami kayong magagawa. Sana'y sinamantala ninyo ang pagkakataong maipakita sa ibang bayan ang maging mabuting halimbawa. Malalaman sana nilang sa ibabaw ng kapangyarihan ay naroon ang katwiran. Ang sagot ni Don Filipo, ano naman ang magagawa ko kung ang mga tao'y duwag at matatakutin? Sa inyo po bang palagay ay naniniwala si Ginoong Ibarra sa ekskomunyon? Sinagot ni Pilosopong Tasio si Don Filipo na magkaiba sila ni Crisostomo sapagkat si Ibarra ay nakikibagay para makapagtanim, samantalang ang tungkulin ni Don Filipo ay magpakilos na nangangailangan ng lakas at pagtulak. Sinagot ni Don Filipo si Pilosopong Tasio, yan ang paniniwala ninyo? Ang pagdating ng karunungan sa mga kabataan ay nagbago na. Ang mga kabataan ay natututo ng mag-aral.
Binanggit ni Pilosopong Tasio na kinakalaban ng Europa ang mga Hosweta sa kabila na nakakatulong sila sa pagsulong. Ang mga Dominiko ay sa filosofiya, samantala ang mga Hesweta ay sa kaalaman at siyensya. Dagdag ni Pilosopong Tasio na maaring nabubuhay lamang siya sa kanyang pangarap. Ang mga kabataang lalaki ay nabubulid ngayon sa bisyo at nagpapasaya, samantalang ang mga kabataang babae ay nakakalimot sa pangangalaga ng tahanan dahil prioridad ang pangangalaga sa simbahan. Pangarap ni Pilosopong Tasio ang pagbabago at batid niyang ang mga kabataan ang maging susi ng mga ito. Tinanong ni Don Filipo si Pilosopong Tasio kung nais ba nitong uminom ng gamot. Sinagot ito ng matanda na hindi na kailangan ng gamot ng isang taong mamamatay na. Kayong mga naiwan ang higit na nangangailangan nito. Sinabihan ni Pilosopong Tasio si Don Filipo na sabihan si Crisostomo Ibarra na nais niyang makausap ng matanda dahil may mahalaga itong sasabihin sa kanya sa nalalabi nitong buhay. Nagpaalam na rin si Don Filipo matapos makipag-usap kay Pilosopong Tasio. Ang wakas ng buod ng Kabanata 53. Ngayon ay puntahan natin ang mga isyong nangingibabaw sa kabanata. Isyong pampamahalaan. Ang pagbitiw sa tungkulin ni Don Filipo sa kabanatang ito ay nilantad ng ating pambansang bayani ang mga katiwalian ng pamahalaan. Maging ang may mga mabubuting puso na pinuno o may tungkulin sa pamahalaan ay mawawalan ng ganang gampanan ang kanyang tungkulin dahil marami sa kanilang paligid ang gumagawa ng katiwalian. Ang maling pamamalakad ng gobyerno kaya mabagal ang pagsulong ng pag-unlad ng ating bansa. Isa pang isyong panrelihiyon. Sa kabanatang ito ay nagkaroon ng kanya-kanyang palagay ang mga tao tungkol sa mga ilaw na nakita nila noong nakaraang gabi. Binigyan nila ito ng pakahulugan na ang mga ito ay mga kaluluwang ligaw mula sa purgatorio. Sa panahon ng mga Kastila, labis-labis ang paniniwala ng mga tao sa purgatorio at ito ang ginagamit ng simbahan upang maniwala ang mga Pilipino na kailangan magdasal sila sa mga kaluluwa ng mahal sa buhay nilang namayapa na. Kailangan nila itong ipagnonobena, magbigay ng indulhensya plenarya o limos sa simbahan upang mahango ang kaluluwa sa purgatorio. At ngayon ay puntahan natin ang mga gabay na tanong at sagot. Ano ang paniniwala ng mga tao sa naganap sa libingan sa nakaraang gabi? Ang sagot, naniniwala ang mga tao na ito ang mga ilaw na nakita nila at mga boses ng panaghoy at paghikbi at ito ang mga kaluluwa mula sa purgatorio. Pangalawa, bakit pinayagan na si Don Filipo ng alkalde na magbitiw ng tungkulin bilang tenyente mayor? Sagot, sapagkat batid ng alkalde na tila may mga pananaw si Don Filipo na kaiba sa layunin ng pamahalaan. Isa pang tanong, ano ang naging pahayag ni Pilosopong Tasio tungkol sa makabagong kabihasnan? Ang sagot, ayon kay Pilosopong Tasio, hindi na kayang pigilan ng simbahan ang karunungang dala ng kabihasnan. At huling tanong, naniniwala ba si Don Filipo sa mga pahayag ni Pilosopong Tasio? Sagot, naniniwala si Don Filipo, maging siya man ay naglalayo na mabago ang mukha ng bayan. Naniniwala si Don Filipo na darating din ang umaga na kanilang inaasam-asam. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa Kabanata 53 ng No Limitang Here. Muli, huwag kalimutang isubscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.